Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. O ano, lahat ba naging isda at chokoy na? Sa panahon ng tag-ulan at may mga baradong estero at talaga namang napakataas ng baha at baha sa halos lahat ng kalsada. Isang bagay lang naisip natin, diba? Flood control projects. TPWH. Pero alam nyo ba na hindi lang sila ang dapat naisip natin dyan? Kailangan nating isama ang MMDA. Curious ka? Pag-usapan natin, o ano? Tara? White lion prowls through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze. Kung akala nyo na trapiko lang ang mandato ng MMDA at tagawalis lang sila, nagkakamali ka. Dahil ang pangunahing batas na lumikha sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay ang Republic Act No. 7924. At ito ay naging batas noong 1995. Oh boy, ka na ba nun? At ayon sa batas, ang MMDA ay may mandato sa planning, monitoring, at coordinative functions at may regulatory at supervisory authority sa delivery ng mga metro-wide services. Mahalaga ang salitang metro-wide dahil ang MMDA ay nilikha upang makatulong sa mga problema na lumalampas sa mga territorial boundaries ng isang lungsod o munisipyo. Sa ilalim kasi ng RA 7924, Section 3, kabilang sa mga metro-wide services ang solid waste disposal and management. Ibig sabihin yung mga basura. Pangalawa, ang flood control at sewerage management. Ibig sabihin kasama yung mga baha-baha na yan. Alam nyo ba na meron silang pumping stations? At so, ayun na nga, kasama sa mandato ng MMDA ang development planning. Kaya naman nakikita nyo ang ating mga traffic enforcers. At kasama rin ang urban renewal, zoning and land use planning, health sanitation, urban protection, and pollution control. O, ang dami nilang mandato, di ba? Ilan lang alam mo? Ang alam mo lang, tagawalis lang sila, tsaka nagmamandato ng trapiko, ayun lang. So, pagkatapos ito, mag-review ka. Sarap. So, ayun, i-highlight natin, ulit-ulitin natin na meron silang mandato, legal na mandato sa waste management at flood control. Pero hindi naman ibig sabihin nito na lahat na lang ng trabaho ay ibibigay natin sa kanila. Kaya nga tayo may LGU, di ba? Dahil kinikilala rin naman ng RA 7924 ang autonomy ng mga local government units or LGUs. Kasi pag pang-lokal lang naman, kaya na nila yan. Kasi ang MMDA ay pang metro-wide. Pag hindi na nila kaya, bigyan natin sa MMDA. Ganun. So bumalik tayo sa flood control. Ano ba yung sakop ng MMDA dito? Nakatuon sila sa integrated flood control, drainage at sewage system. So, kasama yung mga estero, kanal pa no? Yung katulad doon sa Pasig, Ilog Pasig yon, sa ferry ganon. Yun. Kasama rin dyan yung Manila Bay, meron silang mandamus para linisin yon. So kaya nga, hindi lang simple paglilinis ng kanal. Kasama dyan yung pagpapatupad ng mga proyekto, programa, coordination and management na kailangan na mag-function across Metro Manila. Yung hindi lang dapat drawing na dapat pinapatupad, ganun. So ayun na nga, ito na yung naging problema kasi yung pagdating doon sa baha tsaka sa mga basura, nagtuturoan na. Kaya basura ba yan? Ano, dapat ba pinapangalanan natin yung mga tinatapon natin basura? Maaari kasi dumaan sa ilog ang iba't ibang klase ng basura. Konektado kasi yung mga estero natin, di ba? Sa isa't isa. Kaya kapag may nagtapon sa malayong lugar, mapapadpad yan sa ibang lugar. So, kulang yung sasabihin na linisin lang natin. Kailangan yung long-term plan. At alam nyo ba na meron din ang MMDA na mandato sa pagbabawas ng mga solid waste, mga basura. At ayon sa MMDA Resolution 11-21, mayroong otoridad ang MMDA na i-manage at implement ang flood control programs and projects sa Metro Manila. Kasama na dyan ang infrastructure projects sa mga ilog, kanal, at lahat ng dinadaluyan ng tubig. Siyempre, dapat may koordinasyon sa mga LGUs.
Kaya kapag pinag-uusapan ang flood control, hindi lang DPWH ang dapat nating naiisip kasi kasama natin dyan ang MMDA. So ayun nga, para sa mga taga DPWH, kung akala nyo na nakalimot na kami, hindi. Alam nyo bang pinapaulit-ulit na pinapaalala sa atin ng kalikasan ang inyong mga kasalanan? Paulit-ulit ko nga sinasabi na yung baha maaring humupa, pero yung galit namin, hindi na. Bagamat may mga ahensya na nakatoka sa pagmamanage ng mga solid waste at flood control, meron din naman tayong responsibilidad bilang citizens at mamamayan na makipagtulungan na ayusin at maglinis ng ating mga sari-sariling tapat. At pairalin natin ang disiplina, huwag tayong magtapon kung saan-saan. Kung gusto natin ng problema, huwag tayong dumagdag doon sa problema. Umpisahan natin yan sa mga sarili natin, sa bahay natin. So bago ka magturo-turo ng kung sino-sino, tingnan mo muna kung malinis ang bahay nyo. Oh, ulitin ko hindi ibig sabihin na sinabi ko, nakalimutan ko na ang mga utang ninyo, DPWH ha? Pati yung mga involved sa flood control projects. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga At kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, share, and subscribe. Pwede rin kayo mag-comment. At muli, ako po si Chris at kayo nanonood dito lang sa White Lion Returns. White lion prowls through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze. Born in the shadow, but I call my name. From the ash and the gravel, I rose through the flame. Teeth like truth, I bite through the shame. The pride's calling back, and I'm staking my claim. Fear, I don't know the sound. Doubt, I leave it underground.